Ano ang ginagawa natin? Ito yung bagay na sinasabi sa atin. Hindi maiiwasan at hindi magkakabisala na mangyayari po ang lahat ng yan. Pero sa kalagitnaan ng lahat ng bagay na yan, we have the assurance that the name Emmanuel na nagsasabi ang Diyos ay nasa atin at sumasa atin, ay nagdadala ng katiyakan na mayroong pag-asa. That in the midst of chaos, in the midst of the situations that we are facing, there is hope. Sa mga nangyayari na nakakasindak, sabi na nakakasindak ng mga bagay na nangyayari sa paligid po natin, in the church and out of the church, sa ating pong araw-araw na buhay, ay meron pong pag-asa. God is assuring us that there is hope. And we are looking forward doon sa ganung kalagayan. We have the expectation na ang aking Diyos and the confidence in our God na ang Diyos po natin, no? Ano man ang nangyayari sa kalagayang buhay natin, He is still in control. Siya pa rin ang Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. At hindi niya hahayaan, according to His promise, that we have, that God is telling us na yung mga bagay na, isang bagay po ito na makita po natin, binasa po natin sa bahagi ng Biblia kanina, isang yung hope doon na hindi mangyayari ang lahat na ito. No? I mean, hindi matatapos ang lahat na ito hanggat, sabi doon, no? Hindi na mamatay yung mga taong nabubuhay sa panahon na ito. So, God is still giving us, no? When we talk about time, ito, may oras ka pa, anak. Binibigyan pa tayo ng oras, panahon ng ating mga Panginoon. And we should make use of that time, of that opportunity, of